Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Nito lamang June 2025, malalaking nuclear facilities sa Iran ang sabay-sabay na inatake ng Israeli Air Force. Ito'y tinawag nilang Operations Rising Lion, na ang pangunahing layunin ay sirain ang mga nuclear sites ng Iran dahil di umano'y malapit na silang makagawa ng isang nuclear weapon na gagamitin upang wasakin ng Estados Unidos at ang Israel. Bilang ganti sa ginawa ng Israel, ay naglunsad naman ang Iran ng ballistic missile strikes laban sa mga lungsod ng Israel bilang retaliatory move nito. At sa isang iglap, isang bagong yugto ng tensyon sa gitnang silangan ang umusbong. Hindi sa bulong, kundi sa putok ng mga missiles. At mas lalong lumala ang tensyon matapos na sumali ang Estados Unidos sa hidwaan ng pasabugin nito ang 3 key nuclear facilities ng Iran gamit ang kanilang B-2 bombers at mga bunker buster bombs at mga Tomahawk missiles. Pero sa likod ng ingay, isang tahimik na tanong ang bumubulong. Ano nga ba ang tunay na epekto ng gyerang ito? Hindi lang ito usapin ng politika, langis o kapangyarihan. Ito ay may direktang epekto sa mga inosenteng sibilyan, sa mga bansang hindi naman sangkot sa labanan, at sa mga reliyosong gawain gaya ng pagpapatuloy ng pagsulong ng Ebanghelyo na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ngunit paano kung ang bawat missile strike ay hadlang pala sa isang pagsamba? Paano kung ang bawat retaliation ay nagiging hadlang sa mga misyong pang-espiritual na ginagampanan ng Iglesia ni Cristo? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Kaya kung gusto mong malaman, please continue watching.